Nandito ka lang pala kung saan-saan ka namin hinahanap. Dito ka lang pala namin makikita. My heart skipped a bit when Cheska and Kim popped out of nowhere. I check on my wristwatch and realize it's already 4:30 p.m. 5 oras din pala akong nakatambay rito. Cafe tayo, may bagong open ngayon. Love, sama ka? I was about to refuse Kimberly's offer ng hatakin ako ni Cheska. Sure. And sasama rin si Love sa atin. Bored lang akong tumako. Mas mabuti na rin siguro ito at namang kalimutan ko saglit ang lalaki na yon. But I know, it will take time to forget about him. Pagdating namin sa sinasabi nitong cafe, ay biglang gusto ko mag-back out na lang. Hindi pa nga kami nakakapasok, ay kitang-kita na ng dalawa kong mata ang kumpulan ng tao na nagtatawanan, ang mga faculty teachers namin. I can't help but to shed a tear while smiling. I really like seeing him smile, even if it's not for me. Oh, si Sir oh! Andito din pala sila. Napatingin ako kay Cheska. Buti alam niya. Sorry girls, kayo na lang muna, uwi na talaga ako. Hindi ko na hinintay ang sagot nila. At naglakad na ako pabalik sa school para kunin ang kotse ko. I just want to cuddle my bed right now. Siya lang ang nakakaintindi sa akin. Pagkadating ko sa bahay ay sinalubong kaagad ako ni Rex, ang aso na dala-dala ni Mami kahapon. Baby girl! Muntik na akong mapasigaw dahil sa gulat when someone hugged me from behind. Akala ko kung sino, siya lang pala. Grandma? I turned my back and hugged her. Wala pa rin siyang pinagbago. Darling, you look stressed and your eyes are swollen. Isa sa grandma sa mga pinagsasabihan ko ng mga problema sa buhay, lalong-lalo na tungkol kay Andrew. Simula pa ng high school, alam na niya tungkol kay Drew. Is this about him? Hawak-hawak niya ang dalawa kong pisngi. Tumango lang ako, and for the 100th times, tumulo na naman ang mga luha ko. Shh! Stop crying. Gamit ang kamay nito ay pinahira ni Grandma ang mga luha ko na patuloy pa rin sa pagtulo. Umalis ang dad at mom mo, may susunduin raw silang family friend tapos babalik din sila. Si Grandma, she is my lola. Siya rin ang nagpalaki sa akin. Actually, sa friends ako ay pinanganak at lumaki. But when I reached the age of 16, 6, ay kailangan na namin bumalik sa Pilipinas para sa family business na pinamana ni Lolo kay Daddy. I'm tired, Grandma. I said while wiping my tears away. Nakakapagod na talaga. Okay, darling. She kissed my forehead before I left her. Pagdating ko sa room ay pasalampak akong nahiga sa kama. Sabay nito ang pagtulo na naman ng mga luha ko. Magdamag akong umiyak kagabi pero hindi pa rin nauubos sa mga luha ko. Siguro bukas, makalawa. Dugo na ang tutulo sa mga mata ko. Nakatingin lang ako sa ceiling. Gusto kong iumpog ang ulo ko sa headboard ng kama para matauhan ako. Halos 3 oras na ako nakatingin sa ceiling pero hindi pa rin ako makatulog. Nakakainis. Bakit pa kasi mahal na mahal ko ang kumag ngayon? Iha, your mom and dad are here. Tiningnan ko lang ang nakalock na pinto. Wala akong gana bumaba at kung sino man ang kasama nila the hell I care. Puta, ang sakit ng puso ko. Love, anak, open the door, iha. Umupo ako sa dulo ng kama ko. It's Dad. Minsan ko lang siya nakakausap dahil busy siya palagi sa negosyo. Para akong robot na naglalakad papunta sa pintuan. Dad? Baby, may ipapakilala kami sa'yo. Dad smiled at me after kissing my forehead. Kahit 40 years old na ito ay mukhang bagets pa rin. Pero ako, 18 years old, ay nagmumukha ng 50. Kasalanan nito ni Andrew eh. I fake smile trying to stop my tears from falling saka sumama pababa sa kanya. Nakasuot lang ako ngayon ng v-neck shirt na mahaba at Hello Kitty na boxer short. Wala akong pake kung ano ang itsura ko ngayon. It's my house though. Pagbaba namin ay sinalubong ako ni Mom at hinalikan ako sa pisngi. Where are they? Dad. Nasa poolside sila, waiting for us, Mom. Gusto ko na ata bumalik sa silid ko. Ang boring na. Wala akong gana makipagplastikan sa mga bisita nila Daddy. For sure, ni isa sa kanila wala akong kilala. Dad already told me that soon. I'll take in charge as soon as he decided to rest and enjoy his life with Mom. Pero wala talaga akong plano sumunod sa yapak ni Daddy at Lolo. Naglakad kami palabas ng mansyon. Seriously? My living room. Bakit sa garden pa? Kaya special naman ata sila. Naglalakad lang kami papalabas ng bahay habang ako ay nakapikit. Memoryado ko na kahit ano,
ang pinakamaliit na detalye sa bahay namin, kaya kahit nakapikit ay okay lang. All of a sudden, nakaramdam ako ng uhaw. Kasi naman, halos maubos lahat ng tubig ko sa katawan dahil sa kakaiyak ko. Mom, Dad, I need a drink. At gaya ng dati, hindi ako naghintay ng sagot at bumalik na ako sa loob ng mansyon. Oh, nandito ka pa? Tinaasan ko na naman ng kilay ang yaya ko. I don't like her. I'm old enough to have a nanny. Besides, she's not my type. Yaya, bahay ko to kaya malamang nandito ako. Ikaw, bakit nandito ka pa? Sarkastiko kong pahayag. Sorry love, ikaw naman di na mabiro. Pero anong ginagawa mo dito? Stop asking Yaya, pwede ba? Pinapainit mo ang ulo ko. I gog her using the towel I'm holding. Sometimes, her annoying voice makes me wanna kill her. Iniwan ko naman ito habang may tuwalya sa bibig at dumiretso sa refrigerator at kumuha ng tubig. I finished 3 glasses of water dahil sa labis na pagkakuhaw. Pagkatapos kong uminom, ay bumalik na ako sa salid ko. Yup. Dahilan ko lang yung iinom ako ng tubig pero hindi biro yung nauuhaw na talaga ako. I was about to take one step when shit happens. Oh, she's here. Dom. Hindi pa naman ako nakakahiga o nakakailang hakbang papuntang silid ko na nagsalita sa likod ko si Mami. I turned around and almost screamed when I unconsciously dropped the glass of water I'm holding sa labis na pagkagulat. The hell? Anong ginagawa niya dito? Andrew? Shane, mag-ingat ka naman. Yaya? Pakaligpit nga nitong nabasag. Nakatitig lang ako sa lalaki na nasa harap ko. Ang lalaking kinamumuhian ko na simula ngayon. Kita sa mga mata nito ang galit at pagkaasar. What do I expect? Tapos sa patingin ako sa likod nito, may dalawang matatanda at halata namang mag-asawa ang mga ito. Kasing edad lang din ata ito namang mami at daddy ko. Iha, are you okay? You look pale. Napatingin ako kay mom. Inalalaya naman ako nitong maupo sa sofa. So, is she the one? Napatingin ako sa matandang babae na nagsalita. I think, if I'm not mistaken, she's Andrew's mom. Love, I would like you to meet the Lopez. Seriously? Can this day get any worse? Ugh, I hate my life. At bukas, titira ka na sa kanila. Or should we say, titira ka na sa bahay ni Andrew. Sabi ni mom na siyang naging dahilan kung bakit gusto ko nang mamatay now. As in really now or maybe faint forever. Oh, anak, meet Andrew Lopez, the heir of Lopez Corporation. Dad said while smiling at me. And little did I know, kilala ko na si Andrew. Kilalang kilala. I couldn't meet his eyes. I just can't if only this is a dream. Oh, how I wish my dumb maid will wake me up. Ang gandang pangalan, kumpadre. Sabi ni Dad, all I want to do is to close my eyes and maybe run again. I need more time to think of what the hell is going on. Mapapatay na talaga kita, Cupido. Ina lang talaga, nakakabanas ka. Sa lahat pa naman ang pwede kong magustuhan sa isang pusong bato ba talaga? Nandito ako ngayon sa loob ng limo ni Dad. On our way to Andrew's house. Kung pwede lang tumalon ako sa bridge ay ginawa ko na. My parents and Andrew's parents are crazy. Anak, 3 araw ka ng balisa. Ano bang problema, sweetie? Hinawakan ni mom ang kamay ko. Kung pwede ko lang sabihin sa kanila kung bakit ako nagkakaganito, matagal ko nang sinabi. Walang alam si mommy at daddy sa ugnayan na meron kami ni Andrew. Ayokong sabihin sa kanila na siya ang dahilan kung bakit para akong tanga na umiiyak mag-isa sa gabi. Nothing, mom. I said as I fake a smile. Hindi na ulit nagsalita si mommy at daddy. Mukhang nakikiramdam lang sa pwedeng mangyari. It took us a couple of hours bago makarating sa subdivision nila Andrew. I remembered that scene again. Every word he said really hit me hard big time. Nakatatlong doorbell lang sa Dad. Tapos tumabas agad si Nana Ising. Naalala ko na naman ang nangyari sa akin. Ikaw na. Good morning. Gising na ba sa Andrew? Mom greeted her with a big smile. Napabuntong hininga na lang ako. Let's tong matandang to. Buti na lang nakita agad siya ni Mommy. Ma'am, opo, gising na po si sir. Teka lang po, tatawagin ko lang. Ang plastic talaga ng gurang na to. Di naman sa galit ako sa kanya. Konti lang siguro dahil hindi ako nito gusto. Kaya siguro. Anak, okay ka lang? Tanong ni Dad sa habang nakaakbay sa akin. No, I'm not okay. Tumango lang ako. After a couple of minutes,
Andrew went out wearing his $1 billion smile. Pero hindi naman para sa akin kundi para kila mom and dad. Ouch! Saklap lang. Iho, ikaw na bahala sa anak namin ha. Huwag mong pahihirapan. Tangulang ang isanagot niya kay mommy. Huwag akong pahihirapan? I'm already suffering, mom, and it's because of him. Kagabi, kinausap ako nila mom and dad tungkol sa pagtira ko sa bahay niya. Shit happens. My parents and Andrew's parents are best friends since high school. At dahil mga balaw sila, naisipan nila kaming ipakasal. Ako naman tong gaga sa pag-ibig ay nakakita ng pag-asa. Well, yeah. A tiny little hope that maybe if I will take good care of him and show him how much I love him, he might like me and soon learn to love me. Pero hindi rin pala kasi kahit anong gawin ko, hindi kita magugustuhan. Tita, tito, good morning po. Hay iho, ayan na fiancé mo. Alagaan mo ang anak namin ha. Tipid ng ngiti lang ang sinigot ni Drew sa kanila. Gusto ko mag-back out. Pero natatakot ako baka hindi ako makatanggap ng mana mula kina Dad. Oh, yeah. Dad and Mom told me na matatanggap ko lang ang mana ko kapag nagpakasal ako kay Andrew. I kissed my dad and mom before waving them goodbye. For sure, babalik na sila sa France. Ako na lang ulit mag-isa. Iakyat mo na mga gamit mo sa taas. My jaw literally stopped dahil sa sinabi niya, oh God, I'm so fucking doomed. What? Hindi man lang niya ako tutulungan? I've got 5 luggages and 6 bags. Crap. No choice. Alangan namang sigurang ang papadalhin ko nito. Baka mamatay pa yon. Ang sakit sa bangsa. Kahit wala naman talaga akong bangs. Nakapasok din ako sa sala, dala-dala ang mga gamit ko. Saklap lang dahil hanggang sala pa lang. Nasa taas raw ang room ko. Crap. Ang haba ng hagdan. Gago ka, Andrew. Seriously? Look at him now. Enjoy na enjoy lang naman ito sa kakapanood sa akin. Haggard na pretty face ko. Leche. You know what, future Mrs. Lopez? Mr. Lopez will make your life a living hell. And I will make sure na sa laro na to, matatalo ka. I just rolled my eyes on him and cursed Cupid to death. Seriously? Cupid? Mabait naman ako. Bakit kailangan sa Andrew pa? Pagkatapos niyang sabihin yun ay umalis na ito, hindi ko alam kung tatagal ba ako sa bahay na to o dito na ako mamamatay. Nakakabanas. Iha, tulungan na kita. Kinuha ni Nanay Ising ang bag na nakasabit sa balikat ko. Alam mo, hindi ko lubos maisip kung bakit ayaw ni senyorito sa'yo. Mabait ka naman. Maganda tapos sexy pa. Even me, I don't know why. Hindi ko rin alam, Nana. Siguro may mga tao talaga na kapag ayaw. Nasa kwarto na ako. Isang malaking queen size bed, dresser with mirror, at side table at saka isang malaking pinto na for sure ay ang CR agad na makikita sa pagkapasok sa loob. Sorry nga pala sa pinapakita ko sa'yo. Ayaw ko lang kasing masaktan ka na naman. I just nodded and gave her a weak smile. Dahil sa biglang paglipat ko sa bahay ni Andrew, I skipped my class today. Pati pagluto ng simpleng hotdog, hindi mo magawa? Dumagundong sa buong bahay ang sigaw niya. Dumb, stupid Shane. Every time he yells at me, ay napapakapit ako kay Nana Ising. I tried cooking dinner for him but I failed. Nana tried to help me, but it's too late na. Naabutan kami ni Andrew and he furious. Visit na buhay to, he said before leaving me and Nana Ising. Lovely. Inalalayan ako ni Nana para maupo. I felt weak off all of a sudden. At least I tried, right? I'll just do better next time. Bukas na bukas, tuturuan kita magluto. Salamat, Nana. Sagot ko habang tahimik pa rin ang umiiyak. Lord, when will this tears stop falling? After eating with Nana, nagpa siya akong hintayin si Andrew sa living room. 11:30 p.m. na at wala pa rin si Drew. Saan kaya yung nagpunta? Baka kung ano na nangyari sa kanya. I was about to go back to my room when I heard his car from the garage. He's finally home. Drew, buti naman umuwi ka na. Alam mo bang, nag-aalala ako sa... Shut up, your bitch. Alam mo, ang kapal ng mukha mo. Hindi pa nga tayo kasal kung umasta ka akala mo asawa na kita? Kaya ko naman tanggapin ang masasakit na pananalita niya. Pero hindi ko papalampasin ang pagtawag niya sa akin ng bitch. Hindi ako ganon. Kahit kailan, hindi ako naging bitch sa'yo. Wala akong ginawang masama sa'yo at kahit kailan hindi ako naging bitch sa mga mata mo. That's what you think. Leche,
Umiiyak na naman ako. Kung pwede lang sana wag umiiyak eh. Paulit-ulit na lang. Nakakasawa na. He walked past by me straight to the minibar at uminom ng wine. Umakyat na lang ako sa kwarto ko. Raw. And as usual, cry myself to sleep. Next week na pala ang kasal namin. Kung pwede lang mag-runaway bride ay ginawa ko na. Pero pangarap ko maging Lopez. Hindi nga lang sa ganitong setting. Good. Muntik na ako malaglag sa hagdanan dahil sa nakita ko. Two people making out in the couch. Who is she? Tanong ng babae na nakapatong kay Drew. Huh? She's just my cousin. Parang sasabog ang puso ko sa sinabi niya. Ayan, iiyak na naman tayo. Ni hindi lang man lang niya ako kayang irespeto at ngayong ikakasal na kami. Hi, I'm Faith, Drew's girlfriend, and soon to be Mrs. Lopez. I bit my lower lip and forced a smile. Lovely. Napatingin ako sa kusina kung saan nanggaling ang boses ni Nanay Ising. Pumunta naman ako kaagad sa kanya habang umiiyak. Palagi na lang eh. Ikaw babae ka? Masokista ka talaga, no? Hindi ako makapaniwala. Parang gusto ko tuloy mamatay na lang kaysa makaramdam ng ganito sa sakit. Huwag mo na isipin sala. Tulungan mo na lang ako magluto. Ayaw ko rin namang bumalik sa room ko dahil baka makita ko ulit sila. Di ba nila alam ang salitang privacy? Kahit dun man lang sana. At dahil ako na ang pinakadakilang martir na nabuhay sa mundo. Kuya, kakain na daw po. Pinilit kong wag umiyak at pumiyok habang tinatawag ko sila. Alam mo babe, ang kitang pinsan mo maganda pa. Gusto kong suntukin sa mukha babaeng to. Wala siyang karapatang hawakan ng buhok ko. Malandi siya. At dahil mabait ako at masokista, ako pa naghain ng pagkain sa dalawa. Masaya silang kumakain habang kami naman ni Nana nakatingin lang sa kanila. Love, huwag kang umiyak sa harapan nila. Bulong sa akin ni Nana. Pero hindi ko talaga kaya. Bigla na lang tumulo ang mga luha ko. Peste. Oh, bakit ka umiiyak? Ano kasi ate, ang saya nyo tingnan. Sana magtagal pa kayo. Aww, ang sweet mo naman. Thank you. Then she pinched his cheeks while giggling. If only I could slap her. Matapos kumain ng lovebirds, pinagpatuloy nila ang ginagawa nila sa kwarto ni Drew. At ako, eto, nagliligpit na pinagkainan nila. Ang bait ko, di ba? Note the sarcasm. Love, kaya mo pa ba? Kakayanin po, Nana.